morning po. Magandang tanghali po muli sa lahat. Praise God. Maganda po yung panahon natin ngayong araw para po makinig salita ng Panginoon at sumamba sa Kanya. Wala yata yung pointer. Yeah. Kumusta po kayo? Salamat doon sa 10 na gising pa. Kausapin mo yung sabi mo sa katabi mo, salamat, narito ka. Huwag kang maingay, ha? Yung pala matutulog kaya, di ba? Okay. Sige. Narinig niyo na po itong kasabihan na ito? Asan ba? Apunta pala sa baba, ano? Sabi po dyan, it is better to give than to receive, no? Okay. Nung siguro narinig na, hanggang ngayon ba naririnig niyo yan? Yung mga young people. May sumagot, hindi naman young people. Naririnig niyo pa ba yan? It's better to give than to receive. No? Nung bata-bata pa kami, no? Tagal na yun, no? Yung isa sa mga tinuturo sa GMRC, no? Yung mabubuting asal, honesty is the best policy, time is gold, tapos siya, no? It is better to give than to receive. At kung ano-ano pa, no? Na tinuturo sa atin. Ang tanong ngayon, alam niyo ba kung sino nagsabi niyan? Alam niyo ba kung sino nagsabi po niyan? Okay. Ito pong kasabihan na ito ay galing pala sa Bible. No? Dati akala ko si Anonymous na naman na nagsabi. No? Or nakasabihan lang tapos di mo alam kung sino nagsabi. Yung po pala, itong kasabihan nito ay galing mismo sa Bible. No? At ang nagsabi po nito ay si Jesus mismo, ayon kay Pablo. Dito po yan natin makikita sa verse na ito. Ang sabi po niyan, sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo na sa panggitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ng mga mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon Hesus. So sabi ni Pablo, ang Panginoon Hesus mismo nagturo nito o nagsabi nito, higit na mapapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa English, is more blessed to give than to receive. Sa New English Translation at sa Basic Bible English, there is a greater blessing in giving than in getting. Okay? Pag-usapan po natin ngayon ay ito pong paksa na ito. The gifts in giving. So, hindi po the gift of giving. Hindi po tungkol sa pagkakaloob ang pag-uusapan natin. Sabihin, sige ito pa, lagi pala ng topic pagkakaloob. Hindi. Tungkol sa pagbibigay. Pagbibigay ng kahit anumang bagay para po sa Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Lord, kami po ay humingi ng tulong sa inyo at gabay na kami po ay bigyan ninyo ng karunungan at pusong mapagunawa, pusong bukas, Panginoon, sa kaalaman na makinig ng inyong mga seta at matuto upang ito pong mga bagay nito ay amin pong may sa buhay at maparangalan namin kayo sa buhay po namin habang kami po ay narito sa mundong ito. O Diyos, ito po ang aming kahiling at dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, ngayon, kinuha natin yung teksto, no? Acts 20 verse 35. Pero, alam niyo po ba na ayon sa mga Bible commentaries, it is better to give than to receive. Hindi mo makikita sa 4 Gospels. Di ba sabi ni Paul kanina, paano ba iatras? No? Sa iatras natin kanina, no? Sabi ni Paul kanina,
Sabi daw ni Jesus, no? It is better to give than to receive. Pero pag hinalungkat mo yung 4 Gospels, ano yung 4 Gospels? Matthew, Mark, Luke, John. Kung saan nabuhay yung Panginoon Hesus at nagturo sa kanyang malagad, hindi mo po yan mababasa. So paano yun? Ibig po bang sabihin nun nag-iimbento si Paul? Nag-imbento, naghalungkat ng kung ano ng magandang kasabihan. Siguro uso na rin po nun yung slam book. Diba? Nung mababasa rin yan, slam book wala na slam book ngayon, no? Makakabasa ka doon, motto. No? It is better to give than to receive. Kaya, baka doon nabasa ni Paul. Okay? Inimbento niya lang. Pero pag inimbento lang ni Paul yan, at sinabi niya, nasabi daw ni Jesus, ibig sabihin, may mali na yung Bible. No? Sabihin, ako, puro invento lang pala ang Bible. O kaya, yung turo ni Paul, puro invento lang. Sabi-sabi lang niya. Well, hindi po. Ito po yan. No? Yung mga posibleng dahilan kung bakit, no? Posibleng hindi natin yan mababasa sa mga aklat sa Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, yan, at kahit sa iba pang aklat. Una, hindi po lahat kasi ng sinabi at ginawa ni Jesus ay naisulat talaga. Ayan po nakalagay sa John chapter 21 verse 25. No? Ano po sabi diyan? Marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya. Kahit sa buong daigdig, ang mga aklat na may susulat tungkol dito. Imagine po ninyo, sabi ni John the Beloved, no? Sa dinami namin ang ginawa ni Jesus, siyempre kasama doon yung mga bagay na sinabi tinuro niya, kulang pa, no, yung buong daigdig para maisulat ito lahat. So, posible po talaga na merong mga hindi na isulat. Okay? Pero hindi nangangahulugan po na hindi kumpleto ang Bible o kulang ito. Or, ba't natin paniniwala? Hindi po. Actually, sabi ko nga doon sa iba, basahin mo lang ang book of John. Sufficiente na yan para makilala mo ang Diyos at ang Panginoong Hesus. Ayaw lang nila talagang magbasa. So, kailan ito sinabi ng Panginoong Hesus kay Paul? Posible po yan nangyari nung siya po ay pagkatapos niyang makakilala sa Panginoon Hesus sa daan ng Damasco. Dati po kasi si Paul ay isang manunugis ng mga Kristiyano. Siya po ay isang Hudyo, masipag na Hudyo. No? Panatiko siya, isa siyang Pariseo. Tinutugis niya lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus. Pinapapatay niya. No? So nangyari sa daan papunta po ng Damasco, doon po siya kinatagpo ng Panginoon Hesus. At doon niya nakilala ang Panginoon Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos po noon, no, around AD 34 po yun, sa ilang taon lang, pagkatapos na mamatay ang Panginoon Hesus, ay, sabi po dito sa verse na ito, ayan pala, no, nagpunta po si Pablo sa Arabia. Ano pong sabi? At nanghiyag sa akin ang kanyang anak upang may pangaral ko siya sa mga hintil. Hindi ako humingi ng payo kanino man, ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem. Kasi ano yung sinabi ng payo kanino man? Doon po sa mga apostol, sa mga alagad. At hindi rin po siya nagpunta sa Jerusalem sapagkat nandun po yung pag nagpasimula yung iglesia. Ibig sabihin, wala muna siyang kinonsulta. Ano pong ginawa niya? Ang sabi po rin, upang makipagkita sa mga apostol, hindi po niya ginawa yon. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia. So siya po ay nagsarili. Nagbulay-bulay. Nagmuni-muni. At sinasabi po ng maraming mga Bible scholars na posibleng dito itinuro ng Panginoon Hesus ang maraming bagay na kanyang itinuturo at sinulat diyan po sa mga iglesia na nababasa natin sa Ephesus, no? Sabi pa po diyan, pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem, tsaka lang po siya nagpunta ng Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 15 araw kaming
magkasama. Parang humingi siya ng confirmation, no? Kay Pedro, itong sinabi ng Panginoon sa akin, nandun ako sa Arabia. Ito ba? Ganito yan. So, ganyan po yung nangyaring sistema. Ano ba ang mga posibleng tinuro sa kanya ng Panginoon? Ito po. Ano po yung mga mahalagang bagay? At ang mga bagay po na ito, na tinuro ni Pablo, sinulat din ni Pablo sa kanyang mga epistles, no? Na binabasa natin sa Bible, sa Romans, no? Hanggang po sa iba't ibang mga aklat, makikita po natin na very unique. Hindi rin halos tinuturo ng iba pong mga apostol, gaya ni Pedro at gaya po ni Juan. Nagtuturo sila pero konting banggit lamang po. Halimbawa po, pagpapaliwanag po sa misteryo ng iglesia. Bakit po? Ang church kasi wala po sa Old Testament. Ang church nasa New Testament. Si Pablo po ang nagpaliwanag ng maganda, no, patungkol sa kung paano po natin i-observe yung pagbabanal na hapunan na ginagawa natin. No? 1 Corinthians chapter 11 yan. Yung mga practices ng church, din po natin mababasa. Yung mga ginagawa sa iglesia, church natin, mababasa rin natin sa epistles. Yung pagliligtas sa mga hintil, no? Kasi po si Pablo ay tinawag para po maging apostol sa mga hintil, no? Kaya po nililinaw po yan ni Pedro doon sa kanyang pangangaral, pagsasulat. Yung panahon po ng biyaya at saka kaibahan ng biyaya sa kautusan. Si Pablo lamang po ang nagbibigay din sa turo na yan. Bakit napaka-importante po niyan? No? Sapagkat una, ang bayan ng Diyos ay walang iba kundi ang bansang Israel. Kung saan doon niya tinugubilin po yung kautusan. No? Pero nung dumating po ang Panginoon Hesus, ang naging paraan po ng kaligtasan ay walang iba kundi ang sumampalataya tayo sa kanyang bugtong na anak. No? So hindi na po pagsunod sa kautusan. Sapagkat hindi po natin yan masusunod, wala na rin pong paghahandog, no, para sa kasalanan. Sapagkat ang handog sa kasalanan ay ginawa na ng ating Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. So paano ang tao maliligtas ngayon? Hindi po sa pamamagitan ng mabuting gawa. Sapagkat tayo po ay makasalanan. Ang kailangan natin gawin, kaya nung tinanong si Pablo doon sa Pilipos, nung siya po ay nasa kulungan, paano ako maliligtas? Ang sagot niya, hindi niya sinabing sumunod ka sa kautusan. Ang sabi niya, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. So napakalinaw po ng turo na yan. Pinaka-importante, si Pablo lang po ang nagbigay ng malinaw na pagtuturo tungkol sa tinatawag po na rapture. No? Wala pong masyadong nagbabanggit niya. Nagbanggit ng konti si Pedro pero hindi rin ganung kalinaw, no? Dahil posibleng tumutukoy din 'yon sa tinatawag po na pangalawang pagparito. Kasi dalawang phase po ang pagparito ng Panginoon Hesus. Tandaan po ninyo yan, ha? Dalawang phase. Maraming mga nagtuturo kasi at tinitiglan lang nila yung tinatawag na second coming, which is yung muling pagbaba ng Panginoon Hesus dito. Hindi po 'yon. Ang rapture, ay sabi po sa 1 Thessalonians, ang Panginoon Hesus hindi po siya bababa sa lupa. Hindi tutungtong yung kanyang paa dito sa lupa. Andun lang po siya sa alapaap upang tayo po ay salubungin. Yung second coming, kaya tinawag na coming, kasi yung paa ng Panginoon Hesus tutungtong dito sa lupa at doon mismo po sa Jerusalem. Okay? So yan po yung malaking pagkakaiba. Okay? At si Pablo lang po, dahil sa pagtuturo ng Panginoon Hesus sa kanya, doon sa Arabia, no, ay natutunan ang lahat po ng mga bagay na yan. Pangalawang bagay na pwedeng dahilan kung bakit hindi natin yan nakikita sa yung sinabi ni Paul, it's better to give than to receive. Posible po na ang sinasabing ito ni Pablo ay kasama na, no, doon sa personal revelation at parang dinadigest na lang niya or sinasaysay na lang niya sa atin. Yung mga bagay na itinuro ng Panginoon sa kanya. Halimbawa, ito pong talata na ito. Sa Luke 6:38, ito po. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos.
ibabalik sa inyo ng sobra-sobra, tumaapang binigay ninyo, sapagat kung paano kayo magbigay na sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Yeah. Tuloy, konting bagay ang binanggit ng Panginoon tungkol sa pagbibigay. No? Andun yung pagtulong, no? Pero talagang kukonti. O kaya naman, ito po sa Mark 8:35. Okay? Ang sabi po dyan, mamaya titignan po natin ito, ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin sa magandang balita ay magkakamit nito o magkakamit ng buhay na walang hanggan. Mamaya tingnan po natin yung kahulugan po niya. Patlo, na posibleng hindi natin makikita yung Acts 20:35 sa ibang mga aklat kasi kahit hindi po makikita yung Acts 20:35 doon sa mga Gospels, hindi nangangahulugang hindi po ito totoo. Okay, bakit? Kasi kung titingnan natin, nung narinig, lalo na yung mga 30s, 40s, 50s, nung narinig natin yan, saan po? Sa school. Di ba? Pero hindi nakalagay kung sino ang nagsabi. Ibig sabihin, yung it is better to give than to receive, it is a universal moral truth. Di ba? Isang pangkalahatan, isang universal na katotohanan that it is better to give than to receive. Bakit nga ba mahalaga or maganda, mas mabuti ang magbigay kesa tumanggap? Unang bagay po, unang katotohanan. Giving makes you a channel of God's generosity. Para po tayong isang malaking dam. No? Na sumasalo po ng mga tubig. Di ba? Yung mga dam, tagasalo po yun ng tubig. Tubig galing sa mga ilog, tapos tubig ulan. Ano po? Kaya po pag merong malakas na bagyo, yan po yung kumukolekta. Kaya pag umaapaw na, kailangan din po magbawas. Okay? Tapos, yung pong dam, kinukolekta niya yung mga tubig na yan. Anong purpose? Para po ibahagi naman. Kanino ibabahagi? Doon po sa mga pananim, sa mga magsasaka, yan din po yung source ng ating tubig. Diba? Yung Lamesa Dam. No? Ngayon, hindi ko lang alam, no? Pero siguro alam nung iba. Dito sa bandang Rizal, ang source ng tubig namin, Laguna Lake. Kaya nung unang parang ibalasa yata ng tubig ngayon. No? Kasi talagang napakarami na ng tao. Nalilinis naman. Huwag niyo isiping ininom namin yung Laguna Lake. Ha? Nalilinis naman po yun. Okay? So yan, source ng tubig yung mga dam. Yan ang benefits na binibigay niya. At gumagawa rin po siya ng kuryente. Yung mga tinatawag na hydroelectric plant. So, kung tayo po ang channel of blessing, gaano po tayo kalaking dam? Ha? Gaano po tayo kalaking dam? Okay? Masarap sigurong maging malaking dam. Kasi ibig sabihin, marami tayong bibigyan ng blessing ng Panginoon. Pero, una tayong nakatanggap ng blessing na yon. At yun po yung pinaka-importante. Malaki o maliit man po tayong dam na tumatanggap ng blessing ng Panginoon, ang lahat po sa Diyos pa rin ang galing. Kaya po, ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Okay? Nagbibigay ng may kagalakan. Nakangiti. Okay? Meron kasi nagbibigay, hindi nakangiti. Okay? Meron nagbibigay, nakasimangot eh. No? Okay? Bakit po sila napupunong ng kagalakan? Kaya po, mas aktibo sila na magbigay.
Ang isang tao po na very generous sa pagbibigay, gaya po ng sinasabi natin kanina, kaya napupuno yung puso nila ng kagalakan kasi alam po nila, dinadaluyan sila ng blessing ng Panginoon. Dinadaluyan sila ng blessing ng Panginoon. Paano yun, kuya? Dinadaluyan ng blessing ng Panginoon. Itong mga kapatid na ito, no, dahil sa kanilang matapat na pagkakaloob sa Panginoon, napalalago nila yung kaharian ng Diyos sa iglesia. Paano po? Marami po ang naaabot ng salita ng Diyos. Tulad ng pinagpe-pray ng kapatid ko niya. Maraming naaabot ng salita ng Diyos. Marami pong nakakarinig ng ibang helyo. Yung mga missionary po na pumunta dito sa Pilipinas, di po yung makakarating kung wala pong tumutulong sa kanila generously. No? At kung marami pong nakakarinig ng mabuting balita, ibig sabihin, marami pong naliligtas. Maraming naliligtas. At kung maraming naliligtas, maraming nababago ang buhay. Tama po ba? Nababago ang buhay. At kung maraming nababago ang buhay, maraming pamilya ang naglilingkod sa Panginoon. Alam po ninyo, walang ibang bagay na makakapagbago sa pamilya ng isang tao kundi ang salita lamang po ng Diyos. Yan ang pinaka-effective. Ang salita po ng Diyos. At kung marami pong pamilya ang naglilingkod sa Panginoon, lumalago po ang iglesia. Diba? Pagka ganyan nakikita mo, masarap bang maging daluyan ng blessing ng Diyos? Diba? Masarap maging daluyan ng blessing ng Panginoon. Yan po yung maganda. Kaya puno sila ng kagalakan. Pangalawa, meron po silang kagalakan na magkaloob sa Panginoon sapagkat naroon yung pagkakataong mapasalamatan nila ang Diyos dahil nga doon sa kaligtasan kanila pong natanggap. I remember, mayroong isang kapatid na nag-testimony. Sabi niya ganito, nung alisin po ako ng Diyos sa aking makasalanang buhay, no, halos masira yung aking pamilya at malugi yung aking negosyo. Bakit po? Dahil dati po siyang sugarol. Gumagastos po siya ng 100,000 hanggang 1,000,000 tuwing po siya ay nagsusugal. Pero nagtamo po ako ng kapatawaran. Ang sabi po niya, naligtas po ako maging aking pamilya mula sa kapahamakan sa impyerno. Sabi niya, kahit kailan, hindi niya mabibili. Hindi niya matutumbasan. Hindi niya mababayaran ang anumang bagay na binigay ng Diyos sa kanya sa pagliligtas sa kanya ng walang bayad. Walang bayad. Kaya sabi niya, anumang bagay na binibigay ko sa Panginoon ngayon, pinagapagamit ko, kulang pa para matumbasan ang ginawa ng Diyos sa akin at sa aking pamilya. Ay, ang kapatid na ito, nung pong nangailangan yung kanilang iglesia ng masasambahan, lugar na masasambahan, idinunit po niya yung kanyang sariling lupa. Na dapat papamana niya sa kanyang mga anak. No? Nung dinunit niya, sabi niya, wala nang gagalaw niyan. Yan ay para na sa Panginoon. Hindi lang yun. Siya pa yung nagpatayo ng kapilya. Pero sabi niya, kulang pa yan sa ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Ba't ganun? No? Ba't ganun yung kanyang damdamin? Kasi nga, alam niya, hindi niya matutumbasan yung kaligtasan, libreng kaligtasan, ibinigay sa kanya ng Panginoon. So yan po yung unang bagay. God, no, makes us a channel of God's, giving makes us a channel of God's generosity. Pangalawa po, giving creates space for God's reserved blessing.
Ang pagbibigay, no? Pagpapagamit sa Panginoon ay nagbibigay ng espasyo para makatanggap pa tayo ng ibang blessing mula sa Panginoon. Naranasan nyo na pong mawala ng pera, no? Tapos mapapaisip ka na lang, sana yung perang nawala, pinagkaloob ko na lang sa church. Naranasan nyo na yun? Anong kwento ko sa inyo yun, na-scam? No, minsan magtatabi kasi tayo minsan ng pera, no? Na-scam yung aking mga magulang, nadamay pati yung pera. Minsan mapapaisip ko, sana yung pera tinabi mo, nilagay mo na lang doon sa church. Bakit ko po naisip yan? Kasi merong isang kapatid na nagkwento, no? Marami siyang naipon na alahas dahil sa kanyang pagtatrabaho. Kaya lang, pag uwi niya ng kanyang bahay, sila po ay nanakawan. So lahat ng alahas na kanyang inipon, nawala po lahat yun. At yun yung naisip niya, sana hindi ko na binili ng alahas. Sana binigay ko na lang sa Panginoon. Kaya lang, huli na. No? Huli na. Nawala na. Kapag puno po tayo, paano po tayo dadagdagan ng Panginoon? Di ba? Paano po tayo dadagdagan ng Panginoon? Meron pong isang kwento, merong isang unggoy, no? Na-trap, no? Na-trap. Yung pag-trap daw ng parang bao. Alam niyo yung bao, no? Tapos meron nilalagay na parang pagkain doon. At kukunin nung unggoy, di hahawakan ng unggoy yun, no? Dahil ayaw niyang bitawan, di niyo may lalabas yung kanyang kamay. Ganun po yun, no? So, natrap yung unggoy. Dahil hawak-hawak niya yung kapirasong saging. May dumating na hindi mangangasoy, isang lalaki lang na taga roon, no, sa gubat. At gusto niya tulungan yung unggoy. Nagkataon, may dala siyang saging. Nakakukuha niya doon sa kanilang puno. No? Gusto niyang iabot doon sa unggoy. Pero, hindi siya makalis. Bakit? Ayaw niyang bitawan yung kapiranggot na saging. Kung bibitawan niya po yun, anong mangyayari? Makakalis siya. At makukuha niya yung mas malaking saging. Marami po sa atin ganun. Nagpipilit hawakan yung mga bagay na kakapiranggot. Ayaw nating bitawan at ibigay sa Panginoon. Hindi tuloy po natin makuha yung naka-reserve na mas malaking blessing para sa atin. Okay? Kaya huwag po tayong gumaya sa unggoy. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang unggoy. Huwag kang gumaya sa unggoy. No? Ano po ba yung gusto ninyo? Tayong magbibigay o ang Diyos ang kukuha nito sa atin? Alam niyo, minsan may kasabihan kami ganito. Minsan binibiro ko na lang Alam mo, nasira yung motor, papalitan naman ng Panginoon Di ba? Ganyan, Alam mo, nawala yung isang gamit, papalitan naman ng Panginoon. Totoo naman yun. Minsan, nangyayari talaga yun. O minsan, hindi na talaga nababalik. Okay? Pero, di mo mas magandang ibigay mo yan sa Panginoon. At papalitan niya ng Panginoon. Kasi pag nawala, baka hindi na talaga bumalik Hindi kusa mo nang ibigay sa Panginoon. Mag-open up tayo, mag-create tayo ng space para po sa blessing ng Panginoon. Noong nakaraan lang, naglilinis ako ng bahay. Itingnan ko yung aking daming sapatos sa bahay. No? Luma naman, pero yung iba hindi pa masyadong gamit. So, dinicide namin ipamigay. No? Tapos sabi ni Mrs., kaya mo pinamimigay yan kasi bibili ka na naman ng bago Kung may pambili. Nag-11-11. Kaya lang, wala pang pambili. So, walang binili. No? Ito yung maganda. No? Di yung lagayan ko ng sapatos, nagkaroon na ng space. May space na. Okay.
Isang kapatid dumating. No? Binigyan ako ng sapatos. Tama-tama, balat, leather. May ikakasal ako sa December Sabi ko, sakto yung binigay mo, bro. May susuot na ako kasi yung sapatos kong balat, ang luma na kulubot na Yan, no? Ayan, suot ko ngayon, no? Bagay ba? Okay. So, sabi ko, sakto. Tingnan nyo, nag-create ng space. Tapos, nilagyan ng Panginoon ng kapalit. Pag di ka nag-create ng space, mapipilitan gumawa ng ulit na lalagyan gagastos ka ulit. Di ba? O kaya, masisira yan. Baka kunin ng Panginoon. Mag-create tayo ng space for God's blessing. Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi po sa langit. So, malaking space sa langit. Marami tayong mapag-impok doon. Pangatlo po, giving. Ito po, pakibalik. Giving and you give and you will receive more. Okay? Pangatlo po. Sabi mo, kuya, hindi tungkol sa pagkakalob. Ito na yung pangatlo. Okay. Giving reaps eternal reward. Hoarding and holding on loses it all. Pagka po tayo, merong pinapagamit, merong binibigay sa Panginoon, kayamanan man, ari-arian man, at maging sarili nating buhay, magre-reap po tayo ng eternal reward. Nagbigay po ng talinaga ang Panginoon, parable of the talents. Talento, kayamanan po yun, no? Ginto, pila, o ano pa man, no? Pero nagsisimbolo po yun ng anumang bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Ang nangyari, inutusan niya yung mga 3 tao na binigay niya na gamitin niyo yan, no? Palaguin niyo. So yung 2 tao, ginawa yun. Ginamit nila para sa kanilang negosyo. So lumago yun, dumami po yun, no? Kumita, ibig sabihin. Nagkaroon ng pakinabang. Pero yung pangatlo, ang ginawa po niya, binaon. Talagang ginamit berry, no? Binaon niya sa lupa, tinago niya. Hindi niya ginamit. Pero sa bandang uli, siya po ay nagsulit nung dumating. No? Tayo pong lahat, merong binigay po ang Panginoon sa atin. Ano po yun? Lakas. No? Talino. Okay? Talento, kakayahan. At lalong-lalo na po, lahat ng mananampalataya, meron pong spiritual gifts. Meron pong kakayahan. No? Sa panggitan ng banal na Espiritu, nagagawa nating maglingkod sa Panginoon dahil po dyan sa banal na Espiritu na nakatira po sa atin. Dahil po dyan, magsusulit po tayo. No? Katulad po doon sa parable na yun, nagsulit sila. Okay? Sila po ay naging accountable para po doon kung ano yung ginawa nila. Kung hindi po natin gagamitin itong mga bagay nito para sa Panginoon, hindi po tayo magtatamo ng gantimpala. Pero pag ginamit natin, tiyak po ang gantimpala, sabi po ng Panginoon. Kapag naglingkod tayo sa Panginoon, ina-assure po sa atin na tayo po ay magtatamo ng gantimpala. Doon po yan dyan sa tinatawag po na judgment seat of Christ. Ang judgment seat of Christ, para lamang po yan sa Kristiyano. Bagamat judgment yan, yan recognition or rewarding. Okay? Meron pa pong isang tawag na Great White Throne Judgment. Hindi po yan para sa Kristiyano. Para yan sa mga hindi Kristiyano. Yan po ay huling paghatol, no? At ang nandyan po, itatapon lahat po yan sa impyerno. Hindi na po hinahatulan kung ligtas o hindi. Hahatulan po sila at sasabihin, kayong lahat, pupunta kayo sa impyerno sapagkat ang kanilang pangalan hindi nakita sa aklat ng buhay. Ngayon, sa judgment seat of Christ, tatawagin din yung pangalan. Tatawagin din ang pangalan. Kasi nga, bibigyan ng reward May recognition Okay? May recognition dyan. At meron pong reward, crown. Putong. Okay? Meron pong crown na ibibigay. Ay, tinatawag yung pangalan natin.
Di po ba nakakalungkot magkakatabi kayo? No? Tinawag yung katabi mo. Isang hilera kayo. Tinawag yung nandun sa umpisa. Pagdating sa'yo, tatawagin ka kaya? Tatawagin ka kaya kasi may bibigay sa yung reward? O malalaktawan ka? No? Tinawag yung kaliwa yung nasa kanan mo. Tapos tinawag yung nasa kaliwa mo. Lord, nalampasan yata ako. Ano mararamdaman niyo? Diba, malungkot? Diba? Ikaw lang yung walang reward? Siguro, 5 naman kayo. Dinami-dami. Kaya lang, diba, hindi maganda na gano'n ang mangyayari. Bakit po nangyari yun? Ang sabi po sa Mark 8:35, yung tinitingnan natin kanina. Ay, nailagay ko yata. Ay, hindi ko ba nailagay dyan? Sige, yan. Okay. Sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit na mawawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Dito po, nagbibigay ng paalala si Jesus doon sa mga taong ayaw ibigay ang kanila pong mga buhay para sa Panginoon sapagkat inisip nilang malaki ang mawawala po sa kanila. Ano ibig sabihin ng ayaw bigay? No, ayaw mawalan. Malaki po mawawala sa iyo, totoo. Pagka hindi mo binigay yung buhay mo sa Panginoon. Ayaw nilang mawalan ng ano? Ayaw nilang mawala doon sa buhay na silang nasusunod. At iyan Diyos. Diba? Kasi kapag silang nasusunod, doon nila nagagawa yung gusto nila. Ano yung gusto nila? Yung gusto nilang mabuhay sa kalayawan. Yung gusto nilang mabuhay sa kasamaan. Yung gusto nilang mabuhay sa karangyaan. Yung gusto nilang mabuhay sa kasalanan. Pero ang sabi ni Jesus, pag hindi mo yan binigay, pag hindi mo yan iniwan, ikaw ang mawawalan. Ano yung mawawala po sa iyo? Hindi ka po magtatamo ng buhay na wala hanggan. Katunayan, sa verse 36 niyan, I think nandyan kapatid, fast forward natin ulit. Kanina. Atras pa. Ay, wala na pala. Sorry. Hindi ko pala nailagay yung verse na ito. Ang sabi po sa Mark 8:36, anong mapapala ng isang tao? Kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So, ibig sabihin, pwedeng mayaman ka rito sa mundong ito. Pwedeng contractor ka ng DPWH. No? O kaya, congressman ka ngayon na nandun sa ibang bansa at nagtatago. No? Pwedeng maging mayaman ka. Pwedeng maging bilyonaryo ka. Pero, mapapahamak naman yung iyong kaluluwa sa impyerno. Bakit? Ayaw mo kasing ibigay yung buhay mo kay Jesus. Kaibigan, panahon po ito para makatiyak ka, no, na magkaroon ng buhay na wala hanggan. Simulan mo ngayon ay bigay ang buhay mo kay Jesus at magtatamo ka ng buhay na wala hanggan, gaya po ng kanyang pangako. At dito nagpapasimula yung journey ng isang Kristiyano. Kapag tinanggap niya na ang Panginoon, nararanasan niya yung kayamanan ng kaligtasan. Yung kayamanan ng kaligtasan. Yes, hindi ka nawalan. Binigay mo yung hindi nararapat sa'yo, yung kasalanan. Pero pag binigay mo yan, bibigyan kayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At dahil po doon, ikaw po ay yayaman. Talaga ako ito pay? Oh, ito po yung verse. 2 Corinthians 8:9, yung huling verse natin kanina, kapatid. Ayan po sabi. Sapagkat alam ninyo, ang biyayang pinakita ng ating Panginoon Kristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ano pong sabi? Mayaman si Jesus sa langit, ano pong ginawa niya? Siya po ay nagpakadukha dito sa lupa. Maging ang Panginoon Jesus, may binigay din, no? Okay?
Bakit po niya binigay yun? Alang-alang sa atin para sa pamamagitan niyang kanyang kahirapan, tayo raw po ay maging mayaman kayo. Asa kayamanan natin? Kung ito po yung hanggang ngayon, wala pong laman yung bulsa ko. Kayamanan po natin nasaan? Sa langit. Pag ang bahay mo nasa Valle Verde, bahay mo nasa BGC, o kaya, baka meron po dito may bahay. Forbes Park. May bahay sa Forbes Park? Okay. Wala pa. Pagka nandun ang bahay mo, ano tawag sa'yo? Ha? Ano po? Mayaman. No? Mayaman. Di ba? Kung may bahay ka sa langit, ha? Kung mayaman ka, di ba? Mas mayaman. Tama po ba? Kasi yung bahay sa Forbes Park, bahay sa Valle Verde, mayaman yung bahay mo nandun sa langit. Ha? Mas mayaman. Diba? Kasi yun po, gagatungin lang ng Panginoon Jesus. Pagdating niya rito, susunugin lang po yun Yung bahay po natin sa langit. Yun po yung ibig sabihin ng talata na ito. Naging mayaman tayo dahil sa Panginoon. Kaya mga kapatid, pag-iisipin natin magandang kalagayan natin ito. Pag-isipan po natin. Wow, mayaman na ako. Mas mayaman pa po kayo sa nakatira sa Forbes Park. Dapat po maintindihan niyo po ito ng lubos para huwag po kayo malungkot sa buhay. Wala pong dahilan para maging madamot po sa Diyos. Walang dahilan para maging madamot sa Diyos. Hindi po tama na sa school, pabibo tayo. Huwag tayong maging madamot sa Panginoon. Pero sa church, pabibo ka sa school, pabibo ka sa trabaho. Ikaw ang pabida lagi, employee of the month. No? Pero sa church, kararating mo lang, tingin ka ng tingin sa relos mo, no? Ano oras kayo matatapos si Kuya Tupe? Malapit na. No? Okay. Hindi rin po tama, no? Sa school, sa trabaho, ayaw mong ma-absent, no? Sa school, ayaw mong ma-absent. Kasi perfect attendance yung habol mo. Pero sa church, present ka lang kapag may activities. Isa may napapansin kaming ganyan Lalo na dati. Okay, dito wala pa naman, no? Meron kami kasama dati sa church, pagka anniversary, alam nila magsuswimming present. Pero buong taon na absent. No? Kung gano'n. Hindi po tama na sa school o trabaho, gusto nating maging honor, gusto nating ma-promote, pero ang spiritual life mo, bagsak. Ha? Hindi po tama yun. No? Sa pagdating sa spiritual life, hindi lumalago. Umuupo lang. No? O kaya po, hindi po tama, pag tayo po ay sumusweldo, o kaya nakakuha na ng bonus, hindi ko na patataasin yung kamay nung nakakuha na ng bonus. Ha? Ang gagawin, titingin agad sa Lazada, sa Shopee, o kaya pupunta agad sa mall, maghahanap ng sale, anong bibili na gadget. Pero sa Panginoon, kuripot, madamon. Hindi po yung tama. Kung tayo po sa pamilya at barkada, makwento. Sino makwento rito? Marami rito makwento Ewan ko may kwenta, no? Makwento ka, pabida ka, tapos ang hilig mo yung pabida, artista, ang dami mong alam sa politika. Asan na si Saldi ko? Baka alam nyo. Okay? Dami mong alam sa politika. Pero, hindi ka nag-share sa mga kapamilya mo. Hindi mo binibida ang Panginoon Jesus. Parang hindi yata tama yun. Mga kapatid, panahon na para po tayo magpagamit sa Panginoon. Buong puso natin pong ipagkaloob, ipagamit po yung ating buhay sa Diyos. Anumang bagay na meron tayo, galing po yan lahat sa Kanya. Pasalamat tayo po ay malakas. Sana po bilang Kristiyano mag-umapaw po sa atin yung pasasalamat at pagnanais na maglingkod dahil po sa Kanyang kabutihan sa ating lahat. Tandaan po natin yung huli, it is better to give than to receive, and give
and you will receive more. Magandang tanghali po sa ating lahat.